Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Kumusta po kayo? Are you okay? Now, it looks many people have a sick. Sa mga araw na ito, karamihan sa mga tao po ay nagkakasakit. You okay? Right? Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 2, verse 1. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 1. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Second Timothy chapter 2 verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. We are learning Second Timothy, right? Tayo, di ba po? Ikalawang Timoteo. Yeah. We tapos na, chapter 1. Ngayon, chapter 2, start. Verse 1, kaya ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. May salita, ang mga babae ay mahina, unit ang mga ina ay malakas. Tama ba? Ina? Ang mga tao ay mahina, unit ang mga Kristiyano ay malakas. Hindi ito nangangahulugan ng makamundong lakas, unit lakas sa biyaya na kay Kristo Jesus. Timothy was a very young man. Si Timoteo po ay isang kabataan. And also physically, he was also very weak. At sa physical po, siya po ay napakahina. So he had many difficulties in his minister. At siya po ay maraming kahinaan sa kanyang paglilingkod. That's why Apostle Paul encourage him. Be strong. Kaya pinalakas po siya ni Apostol Pablo na malakas. Ano ang ibig sabihin ng maging malakas? Ang pagiging malakas ay masasabing nangangahulugan ng pagkakaroon ng malakas na pananampalataya. Sa church, may mga malakas at may mga mahina sa pananampalataya.
Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse 1. Romans chapter 15, verse 1. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. May malalakas at may mahihina. It says about strong in the faith. Strong in the faith. Sinasabi po nito yung malakas sa pananampalataya. Hindi tayo dapat maging malakas sa ating makalamang pangnanasa. Ngunit dapat tayong maging malakas sa ating pananampalataya. Bakit kailangan nating maging malakas? Bakit? Kapag malakas tayo, malalampasan natin ang mga tukso ng Diablo. Satan is strong, right? Si Satanas po ay malakas, di ba po? If we are weak, how can we overcome Satan, right? At kung mahina tayo, paano natin mapagtatagumpayan o madadaig si Satanas? Luke, buksan mo ang Biblia, Luke chapter 11. Sa Lucas chapter 11, Luke chapter 11, verse 21 and 22. verse 21 hanggang 22. And 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag ang isang taong malakas at nagsasandatahang mabuti ay nagbabantay sa kanyang sariling palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas. Subalit kung may dumating na mas malakas kaysa kanya at siya'y talunin, kukunin nito sa kanya ang lahat ng sandata na kanyang pinagtiwalaan at ipamimigay nito ang mga nasamsam niya. Verse 21, kapag ang isang taong malakas at nasasandatahang mabuti ay nagpabantay sa kanyang sariling palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas. If we are stronger than Satan, right? We are safe. We are safe, right? Kung tayo ay mas malakas kaysa Satanas, tayo po ay ligtas. Matatalo lang natin ang Diablo kung mas malakas tayo sa kanya. We need to be strong. We need to be strong. Kaya kailangan nating maging malakas. The baby is very weak, right? Yung mga sanggol po ay mahihina, di ba po? But as a baby grows older and older, baby become more strong, right? Pero habang lumalaki yung bata, siya po ay nagiging malakas. When we got the salvation, we are like a newborn baby. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo po ay tulad ng bagong silang na sanggol. We are very weak, right? Tayo po ay napakahina. But we have to become more and more strong. Pero kailangan po nating sa paglaon po ay maging malakas. Do you think you are strong? Sa tingin niyo po ba malakas ka na? Hindi. Kung ganun paano tayo magiging malakas? Paano? Balik. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. Maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus, right? Mari tayong maging malakas sa biyaya na kay Kristo Jesus.
Mari tayong maging malakas sa biyaya dahil nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Yeah. You receive the grace from God, right? Nakatanggap kayo ng biyaya mula sa Diyos. Tama po ba? That's why we can be strong. Kaya nga po, maaari tayong maging malakas. Yeah. Ang isang tao na nakatanggap ng biyaya ay maaaring magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Yeah. Pag-isipan pa natin ang biyayang natanggap natin para mas lumakas. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 1. Juan chapter 1. Verse 16. Juan chapter 1, verse 16. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Yeah. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Yeah. At first, we have the grace when we get the salvation, right? We receive the grace when we get the salvation, right? Una po, di ba, nagkaroon tayo ng biyaya nung tumanggap tayo ng kaligtasan. Yeah, because we are saved by the grace. Dahil tayo ay naligtas sa biyaya. Yeah. And then after salvation, we continuously receive the grace of God, right? At pagkatapos ng kaligtasan, patuloy po tayong nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ito ay biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Right? Because of the grace of God, actually you are here now, right? Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo po ay naririto ngayon. Yeah. So, Apostle, he could preach the gospel to many people. Kaya si Apostol Pablo po, nagawa niyang ipangaral yung ebanghelyo sa maraming tao. Yeah, he could establish the many church. Nagawa niyang maitatag ang maraming iglesia. Yeah, he suffered a lot for the gospel. Siya ay nagpagal at ebanghelyo. Then he confessed himself. Pagkatapos ipinahayag niya sa kanyang sarili. Or his sacrifice was a grace of God. Na lahat ng kanyang sakripisyo ay biyaya ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15 verse 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Unang Korinto chapter 15 verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, right? Ako ay ako. Ngayon, right? Yeah. So the Christian who receive the grace of God has a heart to render the grace of God, right? Kaya yung mga Kristiyanong nakatanggap ng biyaya ng Diyos, meron silang pusong suklian ng biyaya ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 116. Awit 116. Verse 12. Awit 116 verse 12. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? You have a desire, right? Meron po kayong ganitong puso, tama po ba? If you are really saved, maybe you have a this heart. Kung talagang kayo po ay naligtas, meron kayong ganitong puso. Because we received amazing grace, right? Dahil tumanggap tayo ng nakakamangang biyaya. So, the one who received the grace
will be strong. Kaya siyang nakatanggap ng biyaya ay magiging malakas. Ang martir sa unang church ay malakas dahil sila ay may dakilang biyaya ng Diyos. May maraming martir sa unang church. Tama ba? Paano posible? Dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11. (11) 33 hanggang 35. It says about the martyr in the early churches. Sinasabi po nito yung mga martir sa naunang iglesia. 33 hanggang 35, basahin po natin ng sabay-sabay. Na ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya'y lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli, ang iba'y pinahirapan at tumangging-tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. 34, verse 34, right? Lumakas mula sa kahinaan. In the early church Christian, they were very weak physically, right? Sa naunang iglesia, yung mga Kristiyano po ay napakahina sa pisikal. But spiritually, they were very strong. Pero sa spiritual, sila po ay napakalakas. Naging malakas sila sa pananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos, kahit mahina sila sa physical. Nagtagumpay sila sa pag-usig na parang apoy leon mula sa Imperyong Romano. Right? In this time, the Roman Empire, they really persecuted greatly Christian. Sa panahong ito, yung Romanong Imperyo po ay talagang inusig nila ang mga Kristiyano. If they don't deny Jesus, their body were burned. Kung hindi nila ipagkakaila sa Jesus, yung kanilang katawan po ay susunugin. They became the prey over the lion. Sila ay naging mga pagkain sa mga leon. But they kept their faith, right? Pero iningatan nila ang kanilang pananampalataya. They were very strong. Sila po ay napakalakas. I think their faith much stronger than us. Sa tingin ko po, ang kanilang pananampalataya ay higit na malakas kaysa atin. Because they received the grace of God. Dahil tumanggap sila ng biyaya ng Diyos. The one who received the grace can become strong. Kaya ang siyang nakatanggap ng biyaya ay magiging malakas. Because they have the heart to render the grace. Dahil meron silang pusong suklian ng biyaya. Long time ago, it happened. Matagal ng panahon po, nangyari po ito. There was at that time there was a slave, right? Slave system, right? Sa panahong iyon po, meron pong sistema po ng mga alipin. Slave. There was one slave, the mother and the son. Meron pong isang alipin po doon na mag-ina, na lalaki at mag-ina po. But one day, their owner tried to sell them to other place separately. Pero isang araw po, yung kanilang amo po ay sinubukan silang magkahiwalay na ibenta. At that time there was even slave market, right? Alam niyo po, sa panahong iyon po, meron pong bilihan po ng mga alipin. The owner tried to sell mother and son to separate place. Kaya sinubukan ng may-ari po na ibenta yung mag-ina po sa magkaibang lugar. But at the time, the one missionary saw what happened. At sa panahong yung isang misyonaryo po, nakita po kung ano yung nangyari. The mother cried out.
Kaya umiyak po yung nanay. Please don't sell us. Pakiusap, huwag mo kaming ipagbili. I want to be with my son. Nais kong maging kasama yung aking anak. Mom cries. Kaya umiyak po yung ina. That's why the missionaries has a pity for them. Kaya nagkaroon po ng habag yung misyonaryo sa kanila. So the missionary paid the money. He bought the two slaves. Kaya binayaran po ng misyonaryo yung dalawang alipin po. Then I already bought you. Don't worry. Don't worry. Kaya binili na kita, wag ka nang mag-alala. I will set you free. At palalayain na kita. The missionary just set them free. Kaya pinalaya na lang po sila ng misyonaryo. But the mother asked, "Oh, I will serve you. I will serve you. Ngunit hiniling po ng nanay, o paglilingkuran kita. Don't let us go other place. Wag mo lamang kaming papuntahin sa ibang mga I lugar. will serve you." Paglilingkuran kita. That's why the missionary accept them. Kaya tinanggap po sila ng misyonaryo. But one day, so the two mother and son, they stayed in the house of a missionary. Ngunit isang araw, yung nanay at yung anak na lalaki po ay nanatili sa bahay ng misyonaryo. But one day, the missionary did the work on the field outside. Ngunit isang araw, yung misyonaryo po, kailangan niyang magtrabaho sa isang bukid. But suddenly, the missionary was bitten by the ahas. Ngunit isang araw, yung misyonaryo po ay kinagat ng ahas. Tinuklaw po ng ahas. That's why, because of the poison, he fell down. Kaya dahil sa lason po, siya po ay bumagsak. Maybe he could die, right? Marahil maaari siyang mamatay po, di ba? After for several hours, he could wake up. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, siya po ay nagising. Then he was surprised Pagkatapos siya po ay nagulat. because the woman, the mother, fell down beside of him. Dahil yung nanay po ay nakahigang katabi niya. Oh, what happened? What happened? O ano yung nangyari? Because the mother, the slave, found the missionary fell down because of the ahas. Dahil natagpuan po ng alilang ina po yung may-ari misyonaryo na nakahiga dahil sa kinagat ng ahas. Then the woman tried her best to remove the poison. Tapos yung babae po sinubukan niyang sipin po yung lason. No anything. That's why she tried to suck the blood by her mouth. Dahil walang po sinubukan niyang sipin po yung lason. Naintindihan anong situation? She tried to suck the blood through her mouth. Sinubukan niya pong sipsipin yung That's why she got a lot of poison. at nakuha siya ng maraming lason. But by her effort, the missionary could be alive. Ngunit sa kanyang sigasig po, nabuhay po yung misyonaryo. But she died. Ngunit siya po ay namatay. She was a very weak woman, right? Siya po ay napakahinang But babae. at that moment, she became very strong, right? Pero sa panahong iyon, siya po ay naging malakas. How it happened? Paano po iyon nangyari? Because she received the grace, right? Dahil nakatanggap po siya ng biyaya. She had an eager heart to render the grace, Meron siyang pagnanais na suklian ng biyaya. right? We also received the amazing grace from God, right? Tayo din po ay tumanggap ng dakilang biyaya mula sa We have Diyos. an eager desire to render the grace of God, right? Meron tayong pagnanais na suklian ng biyaya ng Diyos. Then we can be strong. We can be strong. Kung gayon, maaari tayong maging malakas. If we consider God's grace, we can be strong. Kung isasalang-alang natin yung biyaya ng Diyos, tayo po ay magiging malakas. So, malakas ang mga Kristiyano kahit na sila ay mukhang mahina, right? Because we have the grace, right? Received from God. Dahil meron tayong biyaya po, di ba? Na tinanggap mula sa Diyos.
At maaari tayong maging malakas kapag tayo ay may pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kasama natin. Kailangan natin pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Joshua, Joshua, he became the leader of Israel after Moses. Di ba po, alam niyo po si Joshua, siya po ay naging pinuno ng Israel pagkatapos po ni Moises. He had to lead the Israelites who were very stubborn, right? Kailangan niya pong pamunuan yung Israelita na napakatigas ang He ulo. had to overcome the Canaanites. Kailangan niya pong madaig yung malalakas na mga Kananeo. It was a really difficult and fearful situation to him. Yan po ay napaka mahirap at nakakatakot na bagay para sa kanya. Then God encouraged him to be strong. Pagkatapos pinalakas siya ng Diyos na maging malakas. And then God gave the promise. Pagkatapos nagbigay ang Diyos ng pangako. Don't fear. Huwag kang matakot. I will be with you. Ako'y magiging kasama mo. Joshua chapter 1 verse 9. Josue chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Brother, chapter 1 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ikaw ay magpakalakas. Right? To overcome Canaan, you have to be strong. Upang madaig ang mga Kananeo, kailangan mong maging malakas. Huwag kang matakot. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo, saan ka man pumaroon. Saan ka man pumaroon. Right? It's the promise of God. Yan po yung pangako ng Diyos. Mayroon kaming mga taga-suporta. We have a real helper, our Lord. Meron tayong tunay na katulong ang ating Panginoon. Even though we are in difficult situation, our Lord is behind of us. Kahit na tayo po ay nasa mahirap na kalagayan, nasa likuran po natin ng Panginoon. He is with us. Siya ay kasama natin. And He really help us. At siya ay talagang tutulong sa atin. Let me show you the one video clip. You can know God's love, God's heart. Ipapakita niyo ko po sa inyo isang video clip at malalaman po ninyo yung puso ng Diyos. Okay, play.
Yeah. You understand the story? Naunawaan niyo po ba yung kwento? Yeah. Baby bear was in danger, right? Yung baby na oso po ay nasa mapanganib na kalagayan. Yeah. But at that moment, the mother bear, already stand behind of the baby bear, right? Pero sa sandaling iyon, yung inang oso po ay nasa likuran po. Don't worry, my baby. Huwag kang mag-alala, anak ko. I'm here. Ako ay nandito. I'm behind of you. Ako ay nasa likuran mo. Don't worry. Huwag kang mag-alala. Yeah. The mother bear is our Lord, right? Kaya yung inang oso ay yung ating Panginoon. buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 13. Verse 5 and 6. Verse 5 and 6. Hebrew chapter 13, verse 5 and 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao. Yeah, verse 5. Sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man. Tama po ba? Yeah. Verse 6. Ang Panginoon ang aking katulong. Yeah. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Yeah, it's really true. Ito po ay malinaw na totoo. Whatever situation we are, we have our real helper, right? Nasa anumang kalagayan tayo naroroon, meron tayong tulong, tunay na katulong. He gave the promise, I will be with you. Siya ay nagbigay ng pangako, ako'y makakasama mo. When we recognize this fact, we can be strong, right? Kung kikilalanin natin yung katotohanan ito, magiging malakas tayo. The baby bear, we saw, right? What did the baby bear? Nakita natin kung ano po yung ginawa po ng baby na oso. First, baby bear is the fear. Kaya natatakot po yung batang oso. But when he recognized,
mother bear, he shouted, wow! Pero nakilala niya, yung nalaman niya po, nandiyan yung kanyang inang oso, siya po'y sumigaw. He becomes strong, right? Siya'y naging malakas po, di ba? Yeah, we can be strong. Maaari tayong maging malakas. God is our behind, right? Yung Diyos ay nasa ating likuran. We have a support, right? Merong sumusuporta po sa atin. Don't fear. Huwag matakot. At maaari tayong maging malakas kapag naranasan natin ang katuparan ng pangako ng Diyos. Yeah. Halimbawa, napakalakas ni Caleb kahit matanda na siya dahil naranasan na niya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 14. Joshua chapter 14. Verse 10 and 11. And 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon mula ng panahong sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moises. Samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 taong gulang na. Gayon may malakas pa ako hanggang sa araw na ito, na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung ano ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikitigma at gayon din sa paglapas-pasok. This time, right, Caleb was 85 years old. Sa panahong ito po, si Caleb po ay 85 taong gulang. May tao, 85 years old. Meron po ba ditong 85 taong gulang? 85 years old will become very weak, right? Di ba yung 85 years old po ay maaring maging mahina? But what he said, Pero ano yung kanyang sinabi? I'm still strong. Ako'y malakas pa rin. How he could be strong still? Paano niya po nagawang maging malakas pa rin? Because he experienced the promise of God. Dahil naranasan niya ang pangako ng Diyos. 45 years ago, God gave the promise to him. Yung 45 taon na po yung nakalipas, nagbigay sa kanyang Diyos ng pangako. Yeah. Only you and Joshua will enter to Canaan with a rive. Tanging ikaw lamang at si Josue yung papasok na buhay sa Kanaan. Except you, or will die in the wilderness. Maliban sa inyo, lahat ay mamamatay sa ilang. But he experienced, right? He is still alive. Pero naranasan niya po, di ba, buhay pa rin po siya. He experienced the promise of God. Naranasan niya yung pangako ng Diyos. That's why he could boldly say, I'm still strong. Kaya matapang niyang masabi, ako'y malakas pa rin. Yeah. So, when we experience the promise of God is fulfilled, we can be strong. Kapag naranasan natin natupad ang pangako ng Diyos, tayo po'y magiging malakas. Reflect your Christian life after salvation. Magbalik tanaw ka sa iyong kristyanong pamumuhay pagkatapos mong maligtas. You really experience the promise of God was always fulfilled, right? At naranasan mo na yung pangako ng Diyos ay palaging natutupad. That's why we can believe the promise of God. Kaya maaari tayong sumampalataya sa pangako ng Diyos. Then we will become strong. Kung gayon, tayo ay magiging malakas. Yeah. At maaari tayong maging malakas kapag kinikilala natin na tayo ay mahina. Mukhang makasalungat, right? Kapag kinikilala natin na tayo ay mahina. Buksan mo ang Biblia, 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Chapter 12, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait,
kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. 예, kapag ako'y mahina, ako'y ngay malakas. Mukhang magkasalungan, right? 예. Subalit ito ay totoo. God allowed disease to Apostle Paul. Pinahintulot ng Diyos yung magkasakit si Apostol Pablo. Yeah, because of his disease, Apostle Paul suffered a lot. Dahil sa karamdaman ni Apostol Pablo, siya ay nagdusa ng marami. That's why he asked to God, please remove my disease. Kaya nga po hiniling niya sa Diyos, pakiusap, alisin mo sa akin yung aking karamdaman. But God didn't allow it, right? Pero hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Tama po ba? Yeah. My grace is enough. My grace is Sapat enough. na sa iyo ang aking biyaya. Yeah. Why God didn't remove his disease? Bakit hindi po inalis sa kanya ng Diyos yung kanyang karamdaman? God taught him this fact. Dahil itinuro sa kanya ng Diyos ang katotohanan ito. Yeah. Kapag ako'y mahina, ako'y ngay malakas. Yeah. Kahit mahina tayo, ngunit kung mananatili tayo sa tabi ng isang malakas na Diyos, tayo rin ay nagiging malakas. Yeah. May mga katangian ng matalino at mahinang hayop. Yeah. Halimbawa, buksan mo ang Biblia, Proverbs chapter 30. Kawikaan, chapter 30. Proverbs chapter 30, 24, Verse 24. verse 24 hanggang 28. 24 hanggang 28. 24 hanggang 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. May apat na bagay na maliliit sa lupa, ngunit sila'y matatalinong lubha. Ang mga langgam ay hindi malakas na sambayanan, gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-araw. Hindi makapangyarihang bayan ang mga kuneho, gayon may gumagawa sila ng bahay sa malaking bato. Walang hari ang mga balang, gayon may lumalabas silang lahat na nakahanay. Mahahawakan ng iyong mga kamay ang butiki, gayon may ito'y nasa mga palasyo ng mga hari. May apat na bagay. Hayop, right? Yeah. They are very small, right? Sila po'y maliliit, They are very weak. sila'y mahihina, Yeah. But they are very intelligent, Ngunit wise. Yeah. sila po ay matatalino. Yeah. Verse 26, halimbawa, hindi makapangyarihang bayan ang mga kuneho, gayon may gumagawa sila ng bahay sa malalaking bato. Because they know they are weak. Dahil alam po nilang mahina sila, That's why they make their house on the big rock. kaya gumagawa sila ng kanilang bahay sa malalaking bato. That's why they can be safe. Kaya maaring sila po ay maging Yeah, ligtas. they are very wise, right? Sila po ay matatalino. Kapag alam nating mahina tayo, tatawag tayo sa Diyos. Tama ba? Yeah. Pagkatapos ay makukuha natin ang kapangyarihan mula sa Diyos. Yeah. Dahil ang kapangyarihan ay sa Diyos. Yeah. Halimbawa, natanggap ni Samson, Samson, ang kapangyarihan ng Diyos nang siya ay naging mahina at mapagpakumbaba. Samson had a great power originally, right? Sa katunayan, si Samson po ay mayroong matinding kapangyarihan. He received a great power from God. Siya ay nakatanggap ng matinding lakas mula sa Diyos. But unfortunately, he committed a sin before God, right? Ngunit sa kasamaang palad, nakagawa po siya ng malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. He loved the Gentile woman. Inibig niya po yung mga babaeng hintil. That's why
his hair, right? His power come from his hair, Kaya yung kanyang lakas po ay nagmumula sa kanyang buhok. but his hair was cut, Pero naputol po, inahit po yung kanyang buhok. and he was caught by Philistine, At siya'y hinuli ng mga Pilisteo. and his both eye was plucked out. At yung pareho niyang mga mata po ay dinungin. He became a very miserable situation, right? At siya po ay talagang naging miserableng tao. Then he could be really humble. Pagkatapos siya ay talagang naging mapagkumbaba. Then he really cried out to God. Pagkatapos talagang siya ay dumaing sa Diyos. He asked help from God. Humingi siya ng tulong mula sa Diyos. Let's check the Judges chapter 16. Tingnan natin sa mga hukom, chapter 16. Judges 16, verse 28. Judges 16, verse 28 hanggang 30. Judges 16, 28 hanggang 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang may pagiganti kong minsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Si Samson ay umawak sa dalawang gitnang haligi na kinasasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon, ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Pilisteo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy, ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya noong siya'y buhay pa. Verse 28, right? Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, ininadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at ininadalangin ko sa iyong palakasin mo ako. Right? He asked the power. Humiling po siya ng lakas. Yeah. Then God allowed it, right? Pagkatapos pinahintulot ito ng Diyos. That's why he could kill many Philistines. Kaya Right? nagawa niyang makapatay ng maraming Pilisteo. Yeah. So when we know we are really weak, we will ask power from God. Kaya kapag alam nating tayo ay napakahina, hihiling tayong lakas mula sa Diyos. Then God will allow His power. Kung gayon, ipapahintulot ng Diyos yung kanyang lakas. That's why we can be strong by God's power, Kaya magiging malakas tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. not by my own power. Hindi sa pamagitan ng sarili kong lakas. We have to know that we don't have any power, right? Dapat nating malaman wala tayong anumang Real kalakasan. power comes from God. Yung tunay na kapalakasan po ay nagmumula sa We have Diyos. to get the power from God. Kailangan nating makuha yung lakas mula sa Diyos. So, through the Bible, we have to check ourselves always. Kaya sa magitan ng Biblia, kailangan natin palaging siyasatin yung ating sarili. You have to know, we are very weak, very weak. Kailangan nating malamang tayo ay napakahina. But we can be strong, right? Ngunit maaari tayong maging malakas. Kaya kahit sinong mahinang Kristiyano ay maaaring maging malakas. Ito ay biyaya ng Diyos. Yeah. At nagiging malakas tayo kapag naisuot natin ang buong baluti ng Diyos. Buong baluti ng Diyos. Yeah. Dapat nating aramasan ang ating sarili ng buong baluti ng Diyos at protektahan ang ating sarili mula sa mga pag-atake ng Diablo. Efeso, buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 6. Efeso chapter 6, verse 13. Chapter 6, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama
At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. 예, kunin ninyo ang buong balluti ng Diyos. 예, then we can fight with Satan. Then we can fight with Satan. Kung gayon, magagawa nating labanan si Satanas. Lalo na dapat tayong maging armado ng salita ng Diyos. 예. Among the whole armor of God, the most important thing is the Word of God. Sa buong baluti ng Diyos, ang pinakamahalagang bagay ay ang salita ng Diyos. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. We already have helmet of salvation, right? Meron na po tayong helmet ng kaligtasan, tama po ba? You have, right? Meron po ba kayo? Pagkatapos, kailangan ang tabang ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yeah. So, we can be strong by the sword of the Spirit, the Word of God. Kaya maaari tayong maging malakas sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yeah. Kaya malakas tayo kapag ang salita ay nananahan sa atin ng sagana. Colossians chapter 3, buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 3, verse 16. Colossians chapter 3, verse 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Upang manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, kailangan natin masigasig na tanggapin at kainin ng salita. Kainin ng salita. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15. Verse 16. Verse 16. Okay, chapter 15, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. Kinain, right? We know where, right? The Word of God is our spiritual food. At alam natin na yung salita ng Diyos yung ating spiritual na pagkain. You know where, right? If you don't eat where, you cannot be strong, right? Alam niyo din po na kapag hindi kayo kakaing mabuti, hindi kayo magiging malakas. Yeah. So we have to diligently eat our spiritual food. Kaya kailangan nating masikap na kainin ang ating spiritual na pagkain. Sunday is the time we can get our spiritual food, right? Ang araw ng linggo po ay yung oras na kailangan nating kumain ng spiritual na pagkain. That's why Sunday sermon is really important, right? Kaya yung Sunday sermon po ay napakahalaga. Yeah. But Sunday sermon is not enough, right? Pero hindi po sapat yung Sunday sermon. Yeah. That's why we also listen to the Wednesday sermon, right? Kaya nga po nakikinig din tayo ng Wednesday sermon.
we have to eat our spiritual food diligently. Kailangan nating masikap na kainin yung ating spiritual na pagkain. Then we can be strong. We can be Kung gayon, tayo po'y magiging malakas. Subalit, gaano man karaming pagkain ang ating kinakain, wala itong silbi kung hindi natin ito matunaw. Right? You can try to eat a lot of food Pwede mong subukan kumain ng maraming pagkain to be strong. para maging malakas. But the problem, your stomach cannot digest. Ngunit ang problema, hindi naman ito matunaw ng iyong tiyan, ng iyong sikmura. Kung ganon, walang silbi, right? Yeah, you have to digest well. Kailangan nyo itong mabuting matunaw. Kung natutunaw at nasisip-sip nating mabuti ang mga sustansya, ang ating katawan ay nagiging mas malakas. Spiritually, it's the same. Ganon din po, pares lang sa spiritual. We have to digest well our spiritual food. Kailangan nating matunaw na mabuti yung ating spiritual na pagkain. You can listen to the many sermon, right? Pwede nyo mapakinggan yung maraming mga sermon. Tama po ba? But sometimes it does not become your real spiritual food. Ngunit minsan, hindi po ito nagiging iyong tunay na spiritual na pagkain. Because after the sermon, you easily forget. Ang dahilan ay pagkatapos ng sermon, madali niyong kinakalimutan. When you go home this afternoon, you already forgot, right? Pag uwi nyo ngayong hapon sa inyong bahay, marahil nakalimutan mo na. What's the sermon today? Ano ba yung sermon ngayong araw? Tomorrow, you will forget more thing, right? Kung bukas, mas makakalimutan nyo pa po. It does not become your spiritual food. Kung gayon, hindi ito magiging iyong spiritual na pagkain. That's why you need meditation. Kaya nga po, kailangan mo ng pagninilay-nilay. If God gives some message in you, you try to keep it in your heart. Kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng mensahe, ingatan mo ito, panatilihin sa iyong puso. By some memo or by any way. Kaya isulat mo o sa ibang paraan. Or you try to listen again and again. At subukan mo itong pakinggan ng paulit-ulit. Maaari nating masipsip ng mabuti ang salita sa pamagitan ng pagninilay sa salita. Meditation. Kailangan natin meditation. Kaya ang mga nagpupulay-bulay sa salita ay malakas. Si Joshua ay naging mas malakas sa pamagitan ng paninilay sa salita. We learn, right? God encouraged Joshua to be strong. Nalaman po natin na hinimok ng Diyos si Josue na magpalakas. So God gave the promise, I will be with you wherever you go. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng pangako, saan ka man pumaroon ay magiging kasama mo And ako. also God gave one more things. At nagbigay ang Diyos ng isa pang bagay. Joshua chapter 1, 북사모왕 비블리아 Joshua chapter 1 verse 8. Last time we read verse 9. Kanina po binasa natin yung verse 9. Verse 8 ngayon. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Iyong pagbubulay-bulayin araw at gabi, right? When Joshua meditated the word of God, he could be strong. Nung pinagbulay-bulayan ni Josue yung salita ng Diyos, siya po ay naging malakas. Because through the meditation over the word of God, we can remind God's promise, right?
Dahil sa magitan ng pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, naalala niya po yung pangako ng Diyos. Yeah, the Word of God can become real, our spiritual food. Ang salita ng Diyos ay maaring ating maging tunay na espiritual na pagkain. Yeah. Halimbawa, ang mga baka ay kumakain ng damo, right? Kumakain ng damo. Ngunit nakakakuha sila ng lakas sa pamamagitan ng pangngata ng kanilang kinain. You know, right? The baka always doing the rumination. Alam niyo po, di ba yung baka lagi pong ngumunguya? Yeah, rumination, chewing, right? Yeah, it says meditation over the Word of God. Sinasabi nito yung tungkol sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So if we always meditate the Word of God, we will become strong. Kaya kung tayo ay palaging magbubulay-bulay sa salita ng Diyos, magiging malakas tayo. We can fight with the Satan. Magagawa nating labanan si Satanas. At mas nagiging malakas tayo sa pamamagitan ng maraming paghihirap. Hinahayaan ng Diyos na palakasin tayo ng pagdurusa. Dahil kapag tayo ay sinanay sa pamamagitan ng paghihirap, tayo ay nagiging mas malakas. Ang pananampalataya ni Job ay napakalakas sa pamamagitan ng pagdurusa. Right? Job, buksan mo ang Biblia, Job chapter 23. Verse 10. Job chapter 23, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. The faith of Job was trained through the affliction. Ang pananampalataya po ni Job ay nasanay sa magitan po ng kahirapan. So after he overcame his a lot of affliction, he could be more strong, right? At pagkatapos niya pong mapagtagumpayan ang lahat ng kanyang mga paghihirap, siya po ay naging malakas. Because his faith was trained. Dahil yung kanyang pananampalataya po ay nasanay. At napakalakas din ni Joseph ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdurusa. Buksan mo ang Biblia, awit 105, awit 105. Awit 105, verse 17 and 19, 17 and 19. Awit 105, 17 hanggang 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila, si Jose na ipinagbili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala, siya'y nilagyan ng kwelyo na bakal, hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok na salita ng Panginoon. As we know, right, Joseph was sold in Egypt as a slave. Gaya ng ating nalaman, ipinagbili po si Jose bilang alipin sa Ehipto. He suffered a lot of oppression, right? Nagdusa siya ng maraming paghihirap. Sometimes he was imprisoned, right? Minsan pa nga siya ay ibinalanggo. But the Bible said, God trained him. Ngunit sinabi ng Biblia, siya ay sinubok. God allowed the many oppression to him to train him, right? Pinaintulot ng Diyos sa kanyang mga maraming paghihirap upang siya ay subukin. His faith was trained. Yung kanyang pananampalataya ay nasubok. Then he could be more strong, right? Kung gayon, siya po ay naging mas malakas. Nakamit siya ng mas matibay na pananampalataya sa maraming pamamagitan ng paghihirap.
Nagkami siya ng mas matibay na pananampalataya sa maraming pamamagitan ng paghihirap. It can apply to our Christian life. Pwede po itong may-apply sa ating buhay Kristiyano. Sometimes God allow many affliction to us Minsan pinapahintulot ng Diyos sa atin ang maraming mga paghihirap to train us. upang tayo ay subukin, Our faith can be trained. upang ating pananampalataya ay sanayin. So it's really true. Kaya talagang totoo po ito. Don't expect you can be strong without affliction. Huwag mong asahang magiging malakas ka kung wala ang paghihirap. Why usually the older people they are stronger than bata? Bakit kadalasan po yung mga matatanda ay mas malakas kaysa mga bata? Bata they don't have many affliction. They didn't experience many affliction. Dahil yung mga bata, hindi naman sila nakaranas sa maraming paghihirap. That's why when they meet some problem, they are easily stumbled, right? Kaya kapag humarap sila sa mga problema, madali silang natitisod. But usually older people already experience a lot of affliction in their life, right? Pero kadalasan yung mga matatanda po, di ba, nakaranas sila ng maraming paghihirap sa kanilang That's why buhay. even though they meet some problem, difficulty, they can overcome, right? Kaya kahit na umarap sila sa mga kahirapan, mga paghihirap, napapaggagawa nilang mapagtagumpayan. Because they are trained already. Dahil sila po isanay na. At kung may mga tao sa ating paligid na nagbibigay kahirapan sa atin, dapat nating isipin na sila ay mga taong pinahintulutan ng Diyos upang patibayin ang ating pananampalataya. So don't complain to somebody. Kaya huwag kayong magreklamo tungkol sa isang tao. God allow them to train you. Pinahintulot sila ng Diyos upang subukin ka, sanayin ka. They make a problem you. Gumagawa sila ng problema sa iyo. You can be trained by them. Maari kang masanay sa magitan nila. You can be more strong. Maari kang maging mas malakas. And then the last thing, kapag tayo ay pinagsama-sama, maaari tayong maging malakas. Ito ay pinakamahalagang bagay. Mahina ako mag-isa. Ngunit nagiging malakas tayo kapag tayo ay nagsasama. Dahil ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 3. Efeso chapter 3, verse 20. Chapter 3, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na gasagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Right? We have to know God works through us. Dapat nating malaman na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan natin. God works through church. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng church. We know our Lord is midst of us, right? At nalalaman natin na ang ating Panginoon ay nasa ating gitna. When we are gathered together in the name of Jesus, our Lord is in the midst of us. Kapag tayo ay nagtitipon-tipon ng sama-sama, ang ating sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon ay nasa gitna natin. That's why we can be strong. Kaya maaari tayong maging malakas. We know where, right? If you are alone, you cannot be a church. At alam po natin na kapag tayo ay mag-isa, hindi tayo magiging church. To become church, kailangan more than 2 or 3, right? Upang maging church, kailangan po na higit sa 2 o 3. Here is a church, right? Ngayon po, nandito ang church. Because there are many really saved people. Dahil meron ditong maraming mga ligtas. We can believe our Lord is in the midst of us. At maaari tayong sumampalataya na ang Panginoon ay nasa ating gitna. That's the reason why we become strong.
Yan yung dahilan kung bakit tayo ay nagiging malakas. Because our Lord is in the midst of us, right? Dahil ang ating Panginoon ay nasa ating gitna. This time, if you are alone in the, let's suppose you are alone in the house. Ipagpalagay natin na sa paoras na ito, mag-isa ka sa iyong bahay. You can be very weak, right? Magiging napakahina ka. You cannot overcome temptation of Satan. Hindi mo magagawang mapagtagumpayan yung mga tukso ni Satanas. If you are alone, you cannot overcome temptation of Satan. Kung mag-isa ka, hindi mo magagawang madaig yung mga tukso ni But Satanas. here, you are in church, right? Pero dito, nandito ka sa church, You can overcome temptation of Satan. magagawa mo mapagtagumpayan yung mga tukso ni Satanas. Satan cannot touch you, even cannot touch you. Hindi ka mahawakan ni Satanas. Because our Lord is in the midst of us, right? Dahil ang ating Panginoon ay nasa ating gitna. Yeah, we can be strong. Magiging malakas tayo. The malalaking Carabao, the wild Carabao, nabubuhay na isang grupo, right? Isang grupo, bakit? Yeah. If they are alone, they become target of a lion. Dahil kung mag-isa po sila ay magiging target ng mga leon. Lion can easily attack one baka. Madaling aatakihin ng leon yung isang baka. But when they make a group, even strong lion cannot attack them. Pero kung nakagawa sila ng isang grupo, kahit yung malakas na leon, di sila magagawang atakihin. When they make a group, they become very strong. Kapag sila ay gumagawa ng isang grupo, sila ay nagiging malakas. Kung tayo ay naninirahan sa church, ang katawan ng Panginoon, hindi tayo madaling salakain ng diabolo. Maaari tayong maging malakas sa pamamagitan ng Panginoon na kasama natin sa church. So it's really the important thing. Kaya ito ay talagang napakahalagang bagay. So we have to try our best to abide in church. Kaya kailangan nating gawin yung abot ng mga kaya nating manatili sa church. Then we can be really strong. Kung gayon tayo ay talagang magiging malakas. So this year, determine your heart. Kaya sa taong ito, magpasya ka sa iyong puso. Whatever situation happened to me, I will keep my position in church. Anumang kalagayan ang mangyari sa akin, pananatilihin ko yung position ko sa church. I will abide in church. Mananatili ako sa church. Determine your heart. Magpasya ka sa iyong puso. And determine one more thing. At magpasya ka ng isa pang bagay. I will not absent this Sunday sermon. Hindi ako liliban sa Sunday sermon. It's the time we can get our spiritual food. At yan yung oras upang makuha natin yung ating spiritual na pagkain. Okay? So, I hope we can be more strong. Kaya umaasa po ako na tayo ay magiging mas malakas. Especially don't forget the grace of God. Lalong-lalo na huwag po ninyong kalimutan ng biyaya ng Diyos. We can be strong in the grace of Christ. Maaari tayong maging malakas sa biyaya ni Kristo. Okay, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po, pagpapaunawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.